Kumusta? Magandang hapon mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, pauwi na po tayo no, sa isa nating area sa farm natin kasi ngayon ay nandito po tayo sa ating farm 2, no? So yan ang ating greenhouse na ginagawa mga ka-farmers. Nailatag na natin yung naisalang natin sa nakaraang linggo, ang ating punlang talong. So maganda na pong tingnan, no? So maganda na pong tingnan. So sa lahat na farmers na balak magtatanim, tapos kayo lang ang magpunla, hindi mga bumibili. So share ko lang po sa inyo no, ang mga ginagamit natin sa ating pagpatubo ng punla. So nang una, ang ihanda natin kung halimbawa ang ipupunla po natin ay talong, kamatis, sili o bell. Ang ating ihahandang seedling tray para sa kalaman sa lahat, 128 holes. Pero pag ang ipupunla natin ay ampalaya, upo, kalabasa, no? Watermelon, pwede ang 104 holes. Malaki-laki kasi malaki po ang puno, no, ng kalabasa. O sa ampalaya pwede. Pero pag talong, mga sonalicious, pwede ang 128. And then mga ka-farmers, pangalawang ating ihanda, so mas maganda na malaman niyo yung soil media tulad ng coco peat. Pwede naman po mga ka-farmers kung mayroon kayong mga compost o dayami ng palay na nabubulok, siguraduhin lang tuyo, and then durog na durog, no, parang ng pakain ng baboy na tahop sa palay. So siguraduhin natin na durog, no, parang buhangin. Mas maganda natin idaan sa iayag parang pino bago natin ilagay sa ating seedling tray na 128 holes. And then tapos mga ka-farmers, lahalahokan natin. So ang ginagamit natin dito coco peat. Pero kung meron kang dayami ng palay na nabubulok o iba pang compost, pwede muna hindi lahokan ng tea tray. Pero pag coco peat, nilalahokan ko mga ka-farmers, no, ng tea tray. So ang pagmix ko, pwede naman 70-30, pero sa atin mga ka-farmers 50-50. Ibig sabihin kung isang sakong tea tray 50 kilos, nasa mga 2 sako po siguro no, yung coco peat nating nilalahok. So ang coco peat natin pag halimbawa ay sariwa, ibabaon lang natin sa drum na mga 8 araw. Okay, so unang 3 araw papalitan natin ng tubig. Pangalawa, 5 araw, no, papalitan din. Pwede na din siya mga ka-farmers, no, patuyuin din. Pwede na din natin yabo sa screen or sa net na yung maliliit ang niya para hindi usik kung sa Bisaya pa. So yan mga ka-farmers. Then dahukan mo ng tea tray. Once na may lahok mo mga ka-farmers, kailangan pa mga 3 to 4 days kasi mainit ang tea tray, no, pag bagong lahok. So yun po ang gagawin ninyo, ilalahok mo na siya ng maayos, and then 3 to 4 days ilagay mo na sa seedling tray bago isalang mo ang mga buto ng talong tulad sa atin. So yun po, no, mga ka-farmers, pagkatapos natin maisalang o malagyan ng mga buto ng talong, kamatis, pwede na tayo mag-spray. Ang spray natin ay tea tray. Ay ano po, sorry. Ang spray po natin ay yung seed treatment na Nutriplant SL. So ngayon mga ka-farmers, ito na siya, no, 8 araw ang ating punla. Maganda ng tingnan. Yan. So ito ang ginagamit natin dire, Nutriplant SL. And then bukas magpapa-spray siguro tayo din ng Serenade. And then pagka 12 days Actara. And then pagka 15 Serenade. Kung gusto natin na sobrang madami ang ugat, pwede na Sineb Ultra i-insert natin. So ito ang ating ginagawa. Yung greenhouse natin, papakita ko lang po sa inyo. Gawa lang po ito sa kawayan ng pusti. And then yung kabilya o 10 mm
And then inano naman, tinutulak natin mga ka-farmers kasi napakabigat. And then tubo. So nakakaubos lang po tayo din ng 18 na 10mm, 12 na 8mm. So yun ang ginagawa nating pang rainbow. And then tatlong tubo, no, nagtag 20 feet, and then may dugtong na 4 feet. So nasa 64 feet ang taas ng ating greenhouse. Ang lapad naman papunta din nasa 26, no. So yun po, no, mga ka-farmers, ang ating ginagawang greenhouse. And then naglagay tayo ng para ang init ay hindi diretso kakaano sa punla. Kasi pag halimbawa ay mainit ang panahon, sobrang mainit dito mga ka-farmers, kaya ang ating insect net hindi natin nilalagay din no. So kita naman po natin wala namang aso, ang meron lang dito ay pusa. Hindi naman siya pumunta dito parang maaapakan ng ano. So ibig sabihin safe siya mga ka-farmers kahit walang ano, dahil may bakod po ang ating farm, no, bakod dyan, no. Ang likod sa bakod ay highway na Taysan papuntang Rosario. So sa aking likuran, ang Rosario dito ang Taysan, then Lubo, no. Lubo punta doon, Pampanga City papunta doon. So yan po, no, mga ka-farmers, ang ating ginagawang greenhouse. Ayan. So dahil ito'y kawayan lang, naglagay tayo ng poste sa gitna. Pero makakadaan naman ng maayos mga ka-farmers kahit meron pang babalahing knapsack sprayer. So meron lang tayong 5 poste na linagay sa gitna dahil sa luwang at laki ng ating pinapagawang greenhouse. So yun ang mga ka-farmers, napakaganda na pong tingnan ang ating mga punla. Yan, nakakatuwa. So nasa 20,000 siguro to mga ka-farmers, no, ang ating punlang talong. Yan, o, kita nyo, same ang laki, walang maliit, walang malaki. Yan. So yun po ang resulta sa ating ginagamitan ng NutriPlant SL seed treatment. Ang purpose po para sabay-sabay sumibol o tumubo ang ating mga punlang talong, ang ating mga punlang kamatis, ang ating mga punlang ampalaya. Kasi ang NutriPlant SL mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, ay mayroon siyang hormones na parang ang purpose sabay-sabay magka-sprout o magkakaugat ang ating ipupundang mga talong o kamatis. So malaking bagay mga ka-farmers pag may alam tayo sa gagamitin sa mga punla. And then Serenade, Actara. So may nagtatanong pa ano daw ang gamit kong fertilizer sa aking mga punla. Ang sagot, hindi po ako gumagamit ng fertilizer sa punla ko, except lang sa Actara. Actara lang ang ginagamit sa punla ko. Kasi ang Actara, isa po siyang foliar insecticide na may kakayahang mag-control sa leaf miner. Kasi kahit talong pa ito mga ka-farmers, once na magkakaroon na ito ng bilog na dahon, yan, hindi siya makakaligtas sa leaf miner kung walang protection. So ang protection natin yung Actara. Ang Actara mga ka-farmers, may lason po siyang hindi mawala sa 18 to 21 days. Once na mag-apply ka sa mga 8 days hanggang sa pagtanim, may protection din siya. Makagat man ang kanyang dahon sa mga maninirang insekto, pero hindi tumuloy mga ka-farmers kasi ang lason po ay pumapasok po sa loob ng katawan ng talong hanggang sa kanyang dahon. Kaya maganda siya mga kapwa ko ka-farmers gagamitin sa ating mga punla o sa mga bagong lipat tanim nating mga pinupunla tulad ng talong, kamatis, ampalaya. Maganda din po siya mga ka-farmers. So yun po ang aking ginagamit kasi malaking bagay na gumagamit po tayo ng Actara. Kasi ang Actara hindi lang po siya insecticide ng magproteksyon, may benepisyo po siyang magpapadami ng ugat. Pag maraming ugat mga ka-farmers, doon natin makikita na healthy o maganda ang tubo ng ating mga punla. Okay, so yun na po siguro ang ma-share ko po sa inyo, no. Abangan nyo lang po ang mga update natin din kasi mayroon na po tayong sinasalang na kamatis. Baka mga 5 to 1 week from now, baka yan, no, kasi pangalawang araw ngayon. And then yung una ay pang-4. Bata hindi natin sinabay dahil ang pagtatanim hindi natin madiretso matapos sa isang araw. So yan po mga ka-farmers, katulad nito ang agwat ito isang araw,
nagsalang ako ngayon, ang iba'y sa bukas para pagtanim ngayon at saka bukas. So ganyan mga ka-farmers ang ating pamarano technique. So ngayon, ito na ang mukha ng ating talong. Napakagandang tingnan. Yan mga ka-farmers, wala pa tayong mesa. Kasi alam nyo, dahil po ano na po kami sa oras. Kinukulang na po kami sa oras. So maganda ng tingnan, no? 8 days to siya mga ka-farmers. Ganito na siya kaganda. Okay, so yun lang po siguro. Thank you. Babahay na po and God bless. Yan, ang papasilip ko lang sa inyo. Kung gaano siya kagandang tingnan. Yan. Nasa 20,000 to mga ka-farmers. No, 160 ka seedling tray. Yun lang po. Thank you.